So, talakayin po natin ngayon yung patungkol sa lake of fire at yung patungkol sa new heaven and new earth. Yung dalawang bagay po na yan, mararanasan niya ng mga tao pagkatapos ng katapusan ng mundo. So, simulan po natin sa lake of fire. Ano nga ba itong lake of fire? Ang lake of fire, ang sabi po dito, nabanggit po ito doon sa Revelation. Take note, ang lake of fire, wala pa po yan sa panahon natin ngayon. Wala pang tao ngayon dyan sa lake of fire. Magkakaroon pa lang ng tao dyan sa lake of fire o sa dagat-dagatang apoy kapag nagunaw na yung mundo at pagkatapos ng final judgment. Diyan po kasi dadalhin si Satan, yung mga kampon niya, kasama po yung mga hindi mananampalataya. At diyan na raw po sila papahirapan day and night. And magpakailanman. So diyan po nila mararanasan yung paghihirap. So ang lake of fire, wala pa pong tao dyan. Tandaan nyo po yan, no? Kasi baka sabihin nyo, yung mga hindi mananampalataya ngayon, nasa dagat-dagatang apoy sila. Wala pa po. Tinalakay natin last time yon na yung mga hindi mananampalataya, nasa intermediate hell sila. Pansamantala, dun muna sila sa Hades. Habang nandun sila sa Hades, hinihintay po nila yung judgment day, pinapahirapan na rin po sila dun. No? Kung saan po napunta yung mayaman, dun po sa parable ng mayaman at si Lazaro. So napunta po siya dun, at pinaghihirapan yung mga hindi mananampalataya doon sa Hades. Pero iba po itong lake of fire. Kasi darating ang panahon, itong Hades, ilalagay daw yan sa lake of fire. Basahin niyo po ang Revelation. Yung death and Hades will be thrown into the lake of fire. So ibig sabihin, itatapon yun. Yung pansamantalang lugar ngayon ng mga hindi mananampalataya na hindi kumilala sa Panginoong Sokristo, yung Hades, yan po ay dadalhin mismo doon sa dagat-dagatang apoy. Pagdating pa lang po yan, pagkatapos ng final judgment. So yan po yung tinatawag na second death. Sinabi po sa Revelation na itong lake of fire, second death. Kasi nung unang namatay yung syempre, yung mga hindi mananampalataya, namatay na yan. Pero, ang second death ay pag dinala na sila doon mismo sa lake of fire. Pagkatapos ng final judgment. So, yun po ang mga wicked. Kaya yung mga napunta ngayon sa Hades, pansamantala sa intermediate hell, doon na po yung patungo nila. Kumbaga, yun po yung destiny nila. Papunta po sila doon sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy. We don't know, wala pong sinasabi yung Bible kung saan naan doon yung lake of fire. Pero yung interpretation po ng Bible sa lake of fire, ito po ay judgment and punishment. Yan po yung sinasabi ng Bible. Ang lugar ng lake of fire, hindi lang po apoy. Ito po ay lugar ng punishment. Ibig sabihin, pahihirapan ka. Ipapunish ka dito sa lugar na to. Ito ay punong-puno ng judgment. So, itong lake of fire, hindi po ito yung mga napapanood natin sa TV, no? Na si Satan nasa trono. Si Satan, siya yung namumuno doon sa hell. And then yung mga kampo niya naandun, siya yung nagpapahirap sa mga tao. Hindi po yan ang concept ng lake of fire. Sila din mismo, ang malinaw sinasabi sa Revelation, yung judgment talaga para sa kanila. Sila yung pahihirapan. Sila yung makakaranas ng judgment. Hindi lang po yung tao. Yung pinapakita sa atin ng media ngayon, pinapakita na si Satan yung magpapahirap sa mga tao, siya yung nakaupo sa trono ng impyerno. Wala pong katotohanan, hindi po biblical yun. Sinasabi ng Bible, itong si Satan, yung Antikristo, yung mga wicked, yung mga hindi sumunod sa Panginoong Sokristo, pahihirapan sila day and night. So ito po ay place ng punishment and judgment para sa mga fallen angels at para po doon sa mga wicked o sa mga hindi kumilala sa Panginoong Hesukristo. And also, yung lake of fire, ito rin po yung lugar ng separation from God. So, ibig sabihin, wala na. Wala na ang presensya ng Diyos. Kahit anong tawag mo sa Diyos, kahit anong paghiling mo sa Diyos, kahit anong gawin mong pagmamakaawa, kahit anong gawin mong paghingi ng tawad, wala ka nang magagawa dyan. Dahil wala na. Hindi mo na mararamdaman yung presensya ng Diyos. Actually, ang impyerno, hindi lang physical torment yung mararamdaman mo dyan eh. Emotional torment. Imaginein mo, yung forever kang magsisisi na hindi ka nanampalataya sa Panginoong Sokristo. Kung sana pala nanampalataya ako sa Panginoong Sokristo, dumating na yung pagkakataon, pero hindi ko pa rin tinanggap yung Panginoong Sokristo. So, imagine niyo po, yun ay eternal. Yung torment, hindi lang po physically, emotionally, mentally. Talagang mararanasan niyo po yung paghihirap doon. Kasi nga, separado ka sa Diyos eh. Pag separated ka sa Diyos, of course, puro paghihirap ang mararanasan mo. Makakaranas ka ng iba't ibang mga paghihirap dahil layo ka sa Diyos eh. As in literal na layo ka na sa Diyos. Hindi lang ito yung tinatawag natin na spiritual death. Nagkaroon ng spiritual death sa atin dahil po sa kasalanan. Pero buti na lang na born again tayo. Pero ito po, separation literal na wala na talaga. Tapos na. End na po.
ang natin sa Diyos, ang relationship o kung ano man pong hindi na natin siya maririnig, hindi na natin siya mararamdaman, yung presensya niya, wala na po. And ang pinakamatindi po, ito po ay eternal consequences. So, dahil may mga naniniwala na ano lang daw to, yung eternal death na ito or yung lake of fire, hindi daw siya eternal. Kumbaga, pansamantala lang yan. Hindi siya pang matagalan dahil mahal pa rin ng Diyos sa mga tao. Ngayon, eternal eh. Sinabi po ng Bible, eternal punishment, eternal death. So, ibig sabihin, wala pong katapusan yan. Yung consequence po talaga, mararanasan po yan ng mga, syempre, of course, ng mga demonyo, ni Satan, at ng mga wicked na tao na sumunod sa kanya. So, nakakatakot po ang lake of fire, sa totoo lang. Dinescribe po yan ng Bible sa Revelation. Ito yung nakakatakot. Yung end of the world, hindi siya nakakatakot. Pero yung lake of fire mismo, wala ka nang kawala dito. Wala na pong kawala yung mga tao. Ito po yung dapat sinasabi natin sa mga tao. Dapat binabahagi po natin sa mga tao ang impyerno. Yun po dapat yung naririnig din sa atin, lalo na po sa panahon natin ngayon. Ipaliwanag natin sa mga tao anong meron sa impyerno, gaano katindi yung impyerno. Kasi po, si Jesus mismo, siya mismo nagturo siya patungkol sa impyerno. Marami niyang beses na binanggit yung impyerno. So dapat tayo rin po, sa discipleship natin, sa mga ginagawa po natin, evangelism, make sure na babanggit po natin yung impyerno. Hindi po para takutin sila, kasi yun naman yung katotohanan. Maaring may takot. Bad news po yun. Kasi for the wages of sin is death. Ibig sabihin, lahat tayo papunta dapat dyan eh. Papunta po tayo sa impyerno. Yun po yung katotohanan. Malinaw na sinasabi ng Bible. Pa-lake of fire talaga tayo. Pero buti na lang, ang sabi, but the gift of God is si Jesus, eternal life. And yan po yung susunod, yung new heaven and new earth. Kung merong mga lugar para sa mga hindi mananampalataya sa mga makasalanan, meron po tayong tinatawag na bagong langit at bagong lupa para sa mga mananampalataya ng Panginoong Kristo. For I am about to create new heavens and new earth. The former things shall not be remembered or come to mind. Isaiah chapter 65, verse 17. Malinaw po, Isaiah pa lang. Hindi lang po sa Revelation binanggit yung new heaven and new earth. Isaiah pa lang, sinabi na po ni Prophet Isaiah na meron daw na gagawin na new heaven and new earth. Muli, kung kanina sa Lake of Fire, wala pang tao po doon. Wala pa po doon yung mga hindi kumilala sa Panginoong Kristo. Wala pa yung mga demonyo doon. Same din po sa new heaven and new earth. Wala pa rin pong tao dyan ngayon. Sabi nga, I'm about to create. At ang sabi nga po, hinihintay natin yung bagong langit at bagong lupa. So, ang mga mananampalataya ngayon na wala na po sa mundo, sila ngayon ay nasa piling na ni Kristo. Nasa intermediate heaven naman. Kung may intermediate hell, which is Hades, ito naman pong intermediate heaven, ito po yung sa piling ni Kristo. Nasa piling po sila ng Kristo. Hindi natin alam kung saan yon, pero hindi po yun yung new heaven and new earth. So, wag po nating sasabihin kapag nag-evangelize tayo, yung kapatid natin na mananampalataya na kinuha na ng Diyos, nasa new heaven and new earth na po sila. Wala pa po. Magugunaw pa muna ang mundo bago dumating ang bago. Kasi hindi pwedeng dumating yung bago na nandiyan pa yung luma. Kailangan maalis muna yung luma, kailangan ma-wipe out muna yan para dumating yung bago, yun nga po yung new heaven and new earth. Sabi naman sa Revelation, and the one who was seated on the throne said, see, I am making all things new. I am making. Hindi siya made na, gawa na. Also, he said, write this, for these words are trustworthy and true. Sa Bible, madalas tayo nakakakita ng gano'n, yung sasabihin, sulat mo to, ito yung totoo. Mapagkakatiwalaan mo to. Maraming promise ang Panginoon, pero hindi madalas nilalagay yun. Pagkatiwalaan mo tong promise na to, ito ay totoo. Ito yung isang promise ng Panginoon na sa last part, sinabi dito, write this, for these words are trustworthy and true. So, walang duda, yung new heavens and new earth, ito po ay totoo. Ito po ay para sa ating lahat. Ito po ay para sa mga merong relasyon sa ating Panginoong Kristo. So pag sinabi pong new heaven and new earth, all things new. Bago ang lahat. Diba? Ang sarap ng bago, no? Pag may bago, sino nakaranas bagong kotse, bagong sapatos, bagong damit. Diba? Ang sarap pag bago, no? Pag luma na, syempre, hanggat maaari, ayaw natin, mabaho na, hindi na maganda. Pero ang sabi, kaya nga new heaven and new earth,
ibig sabihin, bago. Parang bagong silang, bagong bayan. Hindi. Iba yun, no? Ang point lang dito is, kung may lumang mundo, ito, yung tinatapakan natin ngayon, actually, parang ganun pa rin po yun. Pero mas bago na siya. Mas ano na po siya, kumbaga, better na po to compare sa tinatapakan natin sa mundo po na ito. Kasi ito po yung restoration ng Garden of Eden pagdating ng panahon. So, ang sabi nga po, di ba, yung dati, ire-restore ng Diyos yung Garden of Eden. Yung di nating naranasan na Garden of Eden dahil nga sa fall of man, dapat mararanasan natin yun eh. Yun yung pinaka-original plan ng Diyos. Dapat libre lahat, dapat okay lahat, dapat masagana ang lahat, walang sakit, walang karamdaman, hindi ka mapapagod. No, hindi ka na magtatrabaho. Sino ito pagod na magtrabaho? Alam niyo consequence ng kay Adan. No? Kaya tayo napapagod magtrabaho, kaya tayo nagpapakahirap kumita ng pera. In the first place, hindi naman po yan talaga yung plano ng Diyos. Sabi niya, kainin niyo yung lahat. Pwede yan. Sige lang. May trabaho. Hindi ko sinabing walang trabaho. Actually, may trabaho si Adan bago mag-fall. May trabaho po siya. Actually, may inutos ang Diyos sa kanya. Pero hindi siya napapagod sa trabaho niya. Hindi siya nahihirapan sa trabaho niya. Nai-enjoy niya yung trabaho niya. At yung pagtatrabaho, hindi niya ginagawa para kumita, para makakain, para mabuhay. Yung ginagawa niya po na yon ay para mag-glorify lang ang Panginoon. And actually, walang sahod yon. Lahat na makita mo, sa'yo na yon. Ganun po, mayaman talaga. Kaya lang, dahil nga merong fall of man, yun lang. Kaya tayo ngayon nahihirapan. Kaya tayo ngayon napapagod. Dahil nga po doon sa fall of man, dahil sa kasalanan. Pero hindi po natapos doon. Ang maganda sa Panginoon, hindi niya tayo inabandon. Ang maganda sa Panginoon, nagbigay siya ng pangako na i-restore niya po yun. At mas maganda compare sa dati. Imagine nyo, new heaven and new earth. Tandaan nyo po, yung Garden of Eden, na maganda na, old earth pa po yun. Old pa po yun, kasama na yung ngayon. How much more itong bagong langit at bagong lupa? Kung maganda na yung Garden of Eden, itong bagong darating na bagong langit at bagong lupa, sobrang ganda po niyan. Mas maganda pa sa Garden of Eden. So, ito yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nararamdaman, hindi pa natin naaamoy, hindi pa natin naririnig. Doon po natin mararanasan yan sa bagong langit at bagong lupa. So, pagdating po ng panahon na yon, yung new heaven and new earth, ito po yung yung mga verse na pumapatungkol sa new heaven and new earth na nabanggit sa Bible. Maraming beses nabanggit po yung new heaven and new earth. So, ibig sabihin, hindi lang po ang earth ang mababago, pati yung heaven. As in, lahat po yan mababago. Ang new heaven and new earth, ang sabi, it's a place of unimaginable beauty. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi mo ma-imagine na maganda, na kagandahan, I mean. Ano na yung maganda yung napuntahan? Dito sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Di ba nakaka-amaze siya? Ang gandang tingnan, and then masasabi mo na lang talaga na may Jesus. Di ba? Parang yung mga ganun, di ba? Ang ganda! Totoo talaga ang Diyos. Kahit nga tumingin ka lang sa langit, di ba? Pag tinignan mo, grabe, ang ganda ng linikha ng Diyos. So kung nagagandahan na tayo sa lumang lupa, papaano pa kaya sa susunod, sa bagong lupa na ipapakita sa atin ng Diyos, na ipaparana sa atin ng Diyos? Hindi mo siya mai-imagine actually. Maaaring masasabi mo maganda siya, pero sabi, unimaginable. Hindi natin alam kung anong klase mga architecture, yung mga makikita natin, anong itsura ng mga cities, anong itsura ng mga garden, anong itsura ng mga ilog, di ba? Yung nature, ano ba yun? Bago na eh. So, maaaring hindi mo siya ma-imagine, pero yan po yung magbibigay sa atin ng hope ngayon. Ng hope sa mga tao. Na hindi tayo forever sa mundo na ito na punong-puno ng paghihirap. Hindi tayo forever sa mundo na ito na pasira na ng pasira dahil sa climate change, dahil sa mga wars, dahil sa mga nangyayari ngayon. Meron pa pong nag-aabang para sa atin. May nakahanda pa po sa ating napakagandang lugar pagdating ng panahon. At doon po tayo mananahan forever. Palakpakan natin ng Panginoon. So, yung sa mundo po na ito, yung lugar po natin na yan, kung saan tayo nakatira, mawawala rin po yan. Mawawasak din po yan. Ang abangan po natin, place of unimaginable beauty. Hindi mo ma-imagine. Kasi bago nga eh. Ibig sabihin, yung concept ngayon na nakikita mo, luma na yan. Merong bago. Mas bago pagdating po ng new heaven and new earth. So kung gusto nyo maranasan yun, of course, manampalataya ka sa Panginoon. Ito po yung point ko kung ba't ko sinasabi sa inyo to.
dapat binibigyan natin ng pag-asa yung mga tao na hindi lang po yung hope sa mundo. Kasi usually ngayon, ang naririnig na po natin sa mga tao ngayon is yung binibigay yung hope para sa mundo. Pang mundo po yung hope na yun, which is okay lang, walang problema doon. Pero ang pag-asa po, tandaan nyo po, pang-eternal din yan. Meron tayong pag-asa na pwedeng ibigay sa mga taong wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabihin po natin sa kanila na hindi matatapos yung buhay mo dito sa mundo na ito. Meron pang magandang nakaabang para sa'yo. May nakalaan pang maganda para sa'yo na hindi mo ma-imagine. Hindi pa nakikita ng mga tao, hindi pa kumbaga, nararanasan ng mga tao. Pero yun po ang new heaven and new earth. Abangan po natin yan. Pangalawa is a place where God's presence dwells freely. In contrast dun po kanina sa impyerno, sa lake of fire, hindi mo mararanasan separation from God. Pero dito, freely mararanasan mo yung presence ng God. Dito nga lang sa mundo na to, sa lupa na to, na luma, nararanasan na natin yung Panginoon. Amen po ba? Naranasan nyo na yung Panginoon, di ba? Habang nasa lupa po tayo, pag nagpe-pray tayo, pag nag-worship tayo, kahit nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, pag nagde-devotion tayo, nararanasan na po natin yung presence of God. Lalo na pag naranasan po natin yung kilos ng banal na Espiritu. How much more doon sa lugar na naandun na mismo yung Diyos? Freely po naandun yung presence na nananahan sa bagong langit at bagong lupa. So wala kang, alam mo yun, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Dito sa lupa, hindi tayo makontento eh. Hindi ba? Hindi tayo makontento. Pera, kayamanan. Pero, tandaan nyo po, doon, pagdating sa langit, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, ang Diyos na lang. Siya na lang talaga. Yung parang, alam mo yon, kahit na anong meron dyan sa paligid mo, ang hahanap-hanapin mo na lang talaga yung presensya ng Diyos. Ramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Hindi mo man ma-imagine, hindi mo rin ma-imagine yun eh. Pero yun nga, nararanasan mo na dito, yung presensya ng Diyos, ang sarap na sa pakiramdam. Paano pa kaya yung pang forever? Doon mo mararanasan yung presensya niya. Pangatlo, is a place where God reigns and sin doesn't. Wala na pong kasalanan. Wala nang kasalanan. Pagdating sa new heaven and new earth, totally kasi, pag tayo po ay naging glorified body na, iwa-wipe out na po lahat ng kasalanan natin. Mawawala na po yan. As in, wala nang kasalanan. Perfecto ka na. Pag nag-glorified body ka na. So, ang makakapasok lang sa new heaven and new earth, yung mga glorified body. Kasi kapag hindi ka glorified body, may kasalanan ka pa. Pag nag-glorified body, ang ibig sabihin nun, aalisin ang kasalanan mo. Iba po yung pinawalang sala. Ang pinawalang sala, yan po yung justification. No? Ang justification, yung dineclare kang righteous. Dineklara kang matuwid. Pinawalang sala ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na wala ang sala mo. Dineklara ka lang na righteous. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos nung kinilala mo yung Panginoong Jesucristo, ikaw ngayon ay matuwid na, pero hindi na wala ang kasalanan mo. Nandun pa rin, nagkakasala ka pa rin. Pero ang tingin na sa'yo ng Diyos, righteous na. Ibig sabihin, pinawalang sala ka na. Dahil sa righteousness ni Jesus, hindi sa righteousness mo. Ang nakikita sa sarili mo ngayon, si Jesus. Hindi yung kung anong meron ka. Kasi may kasalanan pa tayo. Justification po yun. Pero yung glorification, yan po yung part na lahat tayo na mga mananampalataya, mababago ang lahat, mawawala na ang mga kasalanan, mawawala na ang lahat ng mga sakit, mawawala na yung kung ano man po mga impurities, kung ano man pong meron sa katawan natin na hindi na makakatulong, aalisin na po yan. At papalitan na rin ng bago. Kaya pagdating natin doon sa langit, since sinabi na nga po na walang kamatayan, wala na pong mamamatay pagdating sa new heaven and new earth, wala na ring sin. Kasi nga, ang dahilan naman kung bakit namamatay yung mga tao ay sa kasalanan. For the wages of sin is death. So, kung wala ng kasalanan, ay kung wala ng death, wala na rin kasalanan. Wala na po yung konsepto ng sin. Kasi hindi ka na nga mamamatay eh. At wala na rin po si Satan. Totally. Hindi po siya nakakulong, hindi po siya nagtatago, naandun na po siya sa kaninang tinalakay natin na lake of fire. Pinahihirapan na po sila doon day and night. And then tayo nagsasaya doon sa piling ng Diyos, doon sa bagong langit at bagong lupa na tirahan natin. Freely. No? Hindi ka na magkakasala. Hindi ka na magkakasala nun. So, mamumuno na yung Diyos doon. Hindi na po mangyayari yung dati nung si Satan nagkaroon ng rebellion doon sa langit. Hindi na po mangyayari yun. Wala na yun. Totally, wala na po. Putol na po ang sumpa. Putol na yung kasalanan. Wala na pong makakapasok na kasalanan sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nga pati yung langit, di ba? Mababago po yan. Kasi nung time na sina Lucifer, nagrebellion sila doon sa langit. So pagdating ng bagong langit at bagong lupa, ito na po ang
simula ng talagang, kumbaga, bagong buhay para sa lahat. So the new heaven and new earth will be similar to the current heaven and the earth, but significantly better. Yun po yung sinasabi. So, though, syempre, hindi pa na nga natin alam kung anong itsura, pero ang point dito, medyo maliit lang siya, ang point lang dyan, same lang din siya. Parang katawan natin, di ba? Pag nabago yung katawan natin, naging glorified body tayo, yun pa rin naman eh. Parang si Jesus, di ba, nung nag-glorified body siya, yun pa rin naman eh. Kilala pa rin ng mga alagad, though medyo may na mga nabago, pero bago na. So, ganoon din po sa bagong langit at bagong lupa. Kahit nakita natin nagbago na yun, sinabing bago, pero somehow, yun pa rin po yung konsepto. May mga daan pa rin, may mga puno pa rin. Di ba? Kasi nabanggit sa Bible yun eh. May tree of life, may river. So, hindi siya bagong-bagong konsepto talaga. Mas, na lang siya, kumbaga, better na lang talaga siya compare sa ngayon. No? Yan po yung sinasabi sa new heaven and new earth. At mawawala na raw po ang lahat ng mga ito. Sabi nga dito, according dito po sa Revelation, ang sabi dito, no more sea, no more death, no more mourning, no more weep, no more pain, no more curse, and no more night. Pagdating natin doon sa bagong langit at bagong lupa, wala na pong kadiliman, wala nang takot, wala nang pangamba, wala nang kamatayan. Tek, ba't walang dagat? Sino mahilig sa mga dagat? Dagat-dagatang apoy. Hindi, di ba? Di ba, minsan ang ganda, pupunta ka lang sa mga beach, di ba? Pag umaga, magpapainit ka, magpapaaraw ka. Ang sarap ng pupunta ka sa beach, diyan sa Bagak, dito sa sa Tortugas. Di ba? Ang ganda ng sea. Pero kasi, we don't know pero itong sea kasi na ito, kaya yan sinabing wala na. Symbolically, sa Bible, ang sea, ito po ang abyss. Kumbaga, ito yung lugar ng mga demonyo. Kaya nga, ang mga Hudyo, takot po sila sa sea, takot sila sa dagat. At yung dagat, pansinin nyo sa Bible, puro hindi magaganda yung nangyayari dyan. Puro shipwreck, di ba? Kinain ng balyena, Noah's flood, nakakaroon ng mga bagyo sa dagat. Kasi nga, ang paniniwala, itong sea, ito po ay ang nasa ilalim niyan ay walang iba kundi si Satan. Diyan po sila nagkakaroon ng tinatawag natin na siguro kingdom. Kasi, tandaan nyo po pwede sila talagang sa ilalim. Pwede po yung mga demonyo, dun po sila magkaroon ng mag-meeting sa ilalim ng dagat. Kasi spirito po sila, hindi sila katulad natin na may katawan. Malulunod tayo doon. Pero sila, dahil spirit, dun po sila sa ilalim ng dagat. Pero ang point ko po dito, wala nang dagat kasi symbolically, ang dagat, ito po ay abyss. Ibig sabihin, wala nang darkness, wala nang kamatayan, wala na si Satan pagdating ng panahon. Hindi natin alam kung symbolically, wala yung dagat o literal na wala ang dagat. Pero kung mawala man na maaring gusto natin pagdating sa bagong langit at bagong lupa, papalitan yan ng bago. Amen po ba? So wag tayong mawala ng pag-asa, ba't nawala na yon? Bakit wala na yung dati? Of course, wala na nga luma na yon. Papalitan niya ng mas maganda. Better compared doon sa dati. Kaya po, i-expect po natin yung mga wala na po na yan. And also, ang new heaven and new earth po, ito po ay heavenly. Mayroon pong bababa dyan na heavenly city, which is yung New Jerusalem. Mula sa taas. Kung basahin niyo po yung Revelation, merong New Jerusalem na bababa mula sa kalangitan. Ang laki po ng New Jerusalem sinasabi, kung di ako nagkakamali, sing laki po siya ng North America. So, bababa po yan, at ang mga makakapasok lang daw dyan, sa city na yan, na heavenly city, ay walang iba kundi yung mga may tatak ng Diyos. Sino yung mga tatak ng Diyos? Ibig sabihin, yung mga nakikristo. So, tayo lamang daw yung makakapasok doon sa New Jerusalem. Kasi wala na yung New Jerusalem eh. Kasi nawasak na nga po yun. Kasama ng nawasak yun nung nagunawang mundo. So, ang gagawin din ng Diyos, magkakaroon ng bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. At napakaganda rin po nun. Punong-puno ng gold. Doon na po sinabi yung Street of Golds. Sino po mahilig sa gold? Wala, hindi nyo po masasangla yun. Tatapakan nyo lang po yung mga gold sa langit. No, yung mga gold po na yon, Street of Golds, anuhin mo lang yon, sisipa-sipain mo lang yon na parang mga bato lang. No, Street of Golds, kahit yung mga walls of golds, alam mo yun, yung mga dating tinitigala ng mga tao dito, kayamanan, golds, wala na po yon. Dahil ang kasama na po natin doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya na po, wala na po tayong hahanapin pa. Gold, silver, anything, kayamanan, wala na po yan. Wala na po yan. Ang meron na lang po, na meron doon, na alam natin na pinaka na, best pa, ay walang iba kundi yung presensya ng ating Diyos. So yun po mga kapatid, nakita natin, magugunaw pala yung mundo, hindi dahil, syempre, judgment ng Diyos yan.
Yan po yung pinaka-last judgment ng Diyos para sa mundo. Yung pagkagunaw ng mundo. Alam natin, dami nangyaring judgment, no? Yung Sodom and Gomorrah, yung mundo, nagkaroon ng malawakang baha, yung tribulation, mga judgment po yan ng Diyos. Kasi nga, dahil sa wickedness ng tao. Yung last judgment na mararanasan ng mundo na ito ay yung pagkagunaw ng mundo. Pero yung pagkagunaw ng mundo na yon, yun po yung nagsasabi sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa na papalitan ng bago, kaya yan inalis. Kaya, yung pagkagunaw po ng mundo, though ito po ay hindi magandang pangyayari, pero maging pag-asa po natin ito. Dahil sa pamamagitan po niyan, mararanasan natin yung bagong langit at bagong lupa. Tayo pong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, malapit na dumating yung ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo doon? Excited na po kayo? Parang hindi kayo excited Sino bang hinihintay yung dumating? Alam nyo, actually, we are excited. Sino ba namang hindi excited sa pagbabalik ng ating Panginoon? At napakalapit ng bumalik ng ating Panginoon. Why? Ang dami na po. Ang dami ng mga sign. Hindi siya nagsabi kung kailan darating. Wala pong nagsaset ng time. Hindi po tayo magsaset ng time. Pero alam mo nang malapit na siyang dumating kasi nagbigay siya ng mga palatandaan. Palatandaan na malapit na siyang bumalik. At nakikita na po natin sa panahon ngayon yan, yung fulfillment ng mga prophecies na sinabi ng Panginoon sa Olivet Discourse, sa Revelation, kahit nga sa Daniel and Revelation, makikita po natin na nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon, lalo na po sa panahon ng technology. Alam mo yung isa po sa nagpapatunay na malapit nang bumalik yung Panginoon, technology. Kasi, di ba, si Jesus bababa dito sa mundo. Pagbaba ni Jesus, ang sabi, every eye will see, every nation, every tongue, makikita ang pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Nung sinulat ni John yun, 2,000 years ago, siguro, Lord, paano mangyayari yun? Nakita niya sa vision paano mangyayari yun na lahat ng mata, lahat ng tao sa buong mundo makikita yung pagbaba mo? Bababa ka sa Jerusalem, bababa ka sa Mount of Olives. Ano yun? Magpupuntahan lahat doon sa Mount of Olives, magpupuntahan sa Israel para makita ng lahat ng tao na ikaw ay bababa and then mag-aabang kaming ganun. Ganun ba yun? Siyempre, 2,000 years ago yun. Ngayon, sa panahon natin ngayon, posibleng-posible na yan. Lahat ng mga tao, naka-live. O guys, hintayin natin pagbabalik ng Panginoon. Ang dami ng vlogger ngayon. Vlogger na ba lahat? Di ba? Alam mo yon, lahat tayo may mga phone, lahat tayo may mga cameras. At lahat yan nakaabang sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Makikita man, di man makapunta lahat sa Israel, pero sa pamamagitan ng social media, ng television, sa pamamagitan ng internet, lahat po yan, trending yung pagbaba ng Panginoong Jesucristo. So, doon po mangyayari that every eye will see technology. Nandun na po tayo sa panahon natin ngayon. Makikita ng lahat. Makikita po ng lahat. So, wala na pong duda mga kapatid, no? Kaya, alam mo, si Satan nagti-triple time na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo ba't siya nagti-triple time? Bilang na lang yung mga nalalabing araw niya. Or panahon niya. As in bilang, tingnan niyo kung titignan natin yung timeline, nung pinag-aaralan ko yon, talagang kawawa si Satan, kunting-kunti na lang yung time niya. Kung titignan mo yung timeline, halimbawa magra-rapture mamaya. O, halimbawa mamaya magra-rapture. So, pag nag-rapture, ang mangyayari, syempre magro-roll yung Antichrist. At ang mangunguna dyan, syempre si Satan. 7 years. 7 years. So, actually, yun na yung katapusan para sa kanya. Kasi, after ng 7 years, ikukulong siya, wala na siyang magagawa. Hindi niya mararanasan yung 1,000 taon dito. At pag pinakawalan na siya, saglit lang din, itatapon na siya sa impyerno. Kaya kung magra-rapture man mamaya, 7 years na lang si Satan. Nakuha niyo po yung timeline? Kasi, ikukulong siya for 1,000 years After 1,000 years, papakawalan saglit, and then, Judgment Day. So, akala natin, marami pa siyang time, no? Kunti na lang, kaya tingnan niyo na po yung mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Unti-unti nang pinapakita ni Satan. Unti-unti na siyang gumagawa ng kasamaan. Ang sama na po ng mga tao ngayon. Ang sama na ng mga ginagawa sa music. Diba? Yung mga concert. Yung mga nakikita po natin ng mga ginagawa ni Satan ngayon, talagang lantaran na. Kasi nga, malapit na yung kanyang katapusan. Bilang na lang, literal na bilang na lang ang kanyang mga araw. Kundi na lang po. Pero tayo mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo,
tayo po ay may buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Kaya ibahagi po natin yan sa mga tao. Sabihin natin, hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi matatapos dito. Mayroong buhay na walang hanggan na nag-aabang para sa'yo. So kung triple time si Satan, anuhin po natin, sabayan natin. Magbahagi ng salita ng Diyos. Bahaginan po natin, lalo na yung mga kamag-anak natin, yung mga kaklase natin. Wala na tayong pakialam kahit anong sabihin nila. Huwag na po kayong mahiya. Hindi na po ito time para mahiya kayo. Wala na po tayong room for that. Kahit sino, bahagihan natin. Kahit sino lang naglalakad dyan. Maging proactive po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo po ngayon. No? Lalo po ngayon na malapit nang bumalik. Kasi, pag dumating na rin yung Panginoong Kristo, magra-rapture na, wala na. Iwan na po sa rapture yan. Mararanasan nila ng tribulation at malaki yung chance, mapahamak na sila. Dahil po sa Antichrist. Buhay na po ang Antichrist. Anytime, pwede na po siyang lumabas. At pag lumabas na siya, ibig sabihin, simula ng tribulation. Pero, noon pa man, buhay na yung ating Panginoon. Nababalik na po yung Panginoon. Kukunin tayo, dadalhin sa alapap. Tayo pong lahat ay tumayo.